Tayyib. Pero mamaya babalikan kita. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Sabi ni Iblis, darating ako sa kanila. Ang pinag-uusapan natin ito, siratal mustaqim. Okay? Tinatahak nila yung siratal mustaqim, darating ako sa harapan nila. Naghihirapan mo yung Jannah, kung ano yung nasa Jannah, darating si Iblis sa harap mo. Layo pa ng Jannah. Eto, bibigyan ko sa'yo. Ngayon na. Ngayon na. Hindi mo na kailangan hintayin yung kamatayan mo, yung yabal kaya. Kaaliwaan. Suway ka lang. Min bayna aydihim wa min khalfihim, sabi ni Iblis, at mula sa likod nila. At subhanallah, merong mga interpretation ng aya na to. Literally, darating si Iblis sa harap natin, sa likod natin, sa kanan natin. Pero merong mga nag-i-interpret na si Iblis darating na pinagtawbahan mo yung mga bagay na ginagawa mo dati. Pagtapos mo siya pagtawbahan, hindi ka pa rin titigilan ni Iblis. Ihilahin ka pa rin niya doon sa mga bagay na tinalikuran nila. Wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Sabi ni sa ibang interpretation ng ano na to, ng aya na to. Of course, nandun tayo sa literal, darating si Iblis sa kanan at kaliwa. Pero meron mga nagsasabi, the moment na gumagawa yung Muslim ng kabutihan, kanan. Kasi ina-associate natin yung kanan na kabutihan at yung kaliwa sa kasamaan. Gumagawa yung anak ni Adan ng kabutihan, nandun si Iblis. At gumagawa yung anak ni Adan ng kasamaan, nandun pa rin si Iblis. Hindi siya titigil. Kaya sa isang mga aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qara'ta al-Quran, fasta'id billahi minash shaitanir rajim. So, kapag magbabasa ka ng Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpakupkop ka kay Allah, magpakupkop ka kay Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas. So, kahit gumagawa tayo ng kabutihan, ano si Iblis? Para pigilan tayo. At kasunod, sabi ni Iblis, wala tajidu aktharahum syakirin. Andito na yung topic natin, yung pagpapasalamat. Sabi ni Iblis, Ya Allah, hindi ako titigil, darating ako sa harap nila, sa likod nila, sa kanan at kaliwa, hindi mo makikita yung marami sa kanila na nagpapasalamat. At dito pumapasok yung ating topic na pagpapasalamat. May problema tayo sa gising siya. Gising. Hindi problema. Tayo. So, dito na tayo sa aya kung saan binanggit yung ating topic. Sinabi dito sa aya na to, wala tajidu aktharahum syakirin. Ya Allah, binuksan mo yung dunya para sa mga tao to. Kung titignan natin, in terms of pagkain, ilan yung halal sa atin at ilan yung haram? Meron tayong manok. Meron ka pang varieties ng manok. Doon pa sa isang variety lang ng manok, iba-iba pa yung luto mo doon. Meron ka pang baka. Doon sa baka, meron ka pang wagyu, meron ka pang Australian, meron ka pang isda. At napakarami. Meron kang haruf, meron. At ano yung bawal sa atin? Baboy. Mangilan-ilan. Hindi lang baboy, mga inalis. Pero napaka-konti compared dun sa pwede. Pagdating sa inumin, ilan yung bawal sa atin? Sa anak lang. Aside from, meron kang asal, meron kang gatas, meron kang tubig, meron kang asir, meron kang... Pero sabi ni Iblis, wala tajidu aktharahum syakirin. Makikita mo, Ya Allah, sinabi mo na arrogante ako, Ya Allah, papakita ko, Ya Allah, itong mga taong to, na binuksan mo yung dunya para sa kanila, susundin nila yung binibigay sa kanila. Binuksan mo yung dunya para sa kanila, bukas, lahat pwede. Pupunta sila dun sa bawal. Subhanallah. So, yung aya na binuksan natin, waja'alna lakum fiha ma'ish. Si Allah nagbigay sa atin ng mga means para mabuhay dito. Pero, subhanallah, kung dito lang sa Qatar, makikita natin yung mga kabayan, especially, kung mag-observe tayo. Dito na lahat ng karne sa Qatar. Pero makikita mo yung mga kabayan natin, under the table, meron hinahanap yung bago. Tama? Tama. Andiyan na lahat. Ha?
ano eh, galing, alhamdulillah. Even tong argument, tinatanggap natin, totoo. Even yung argument na masarap yung baboy. In terms of quality, lamang nasa mababang level yung baboy compared sa iba. Wala kang, labas tayo ng topic, papunta tayo sa culinary. Pagdating sa beef, wala ka nang tatalo sa wagyu. Walang ganung kalidad yung pork. Walang variety ng pork na makakatugmado. And kahit sa level natin, yung awam, yung commoner, walang ang pork na mababa siya compare sa beef. Pero yung tao, subhanallah, pupunta pa rin siya dun sa mababa na yan, haram na yan, madumi na yan, scientific, lahat ibigay mo na. Si Iblis, ganun siya kagaling, papasunodin niya yung tao, tahanapin mo. Subhanallah. Ganun din sa inumin. Bukas na lahat dito, imported, lahat. Galing Norway, galing sa glacier ng Antarctica, kung saan pa pinagkukuha yung tubig. Pupunta tayo sa alak. Subhanallah. Inumin nila yung sanitizer, yung alcohol ng sanitizer. Sige lang, kasi khamar yan eh. Ganun tayo kawalang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na binigay niya sa atin lahat, bukas pwede, pero we resort to choose what is haram. Wala tajidu aktharakum shakirin. Qala khruj minha mad'uma madhura. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinalabas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Subhanallah. Kadikit ito nung binanggit natin kanina. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man yung sumunod sa iyo mula sa mga tao ito. At hindi sinabi ni Allah na kung sino man magkufur sa kanila. Kanina, yung usapan natin ng kafir, okay lang, nagkakasala ako, Muslim naman ako. Si Allah naman yung Diyos ko. Pero hindi siya sumusunod kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ayat na to, laman tabi'aka minhum. Sino man yung sumunod sa iyo mula sa mga tao ito, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Tiyak na pupunuin namin yung impyerno gamit kayo. Subhanallah. Napakabigat na statement mula sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tignan natin, doble yung pagtitiyak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Arabic, kapag dinagyan mo ng lam, yung isang verb, yung mga nag-aaral ng Arabic, pag linagyan mo ng lam yung isang verb sa harapan niya, ang tawag doon ay nagkakaroon ng emphasis yung gagawin mo, na talagang gagawin mo siya, la'adhabu ilal masjid. Pupunta talaga ako sa masjid. Or, may isa pang way, lagyan mo ng nun dun sa dulo, adhaban na ilal masjid. Pupunta talaga ako sa masjid. Pero dito, sabi ni Allah, la'amla anna jahannam. Subhanallah, linagay niya yung lam at linagay niya yung nun doon sa pagpuno ng impyerno gamit yung mga sumunod kay Iblis. Subhanallah. So, ito lang yung gusto nating i-share sa afternoon na to. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, nabagit natin, meron siyang mga sunnah sa Quran ng pagbibigay niya ng mensahe niya. Meron siyang mga word na sila yung masasabi natin magka-partner. Araw at gabi, buhay at patay, lupa at dagat, or yung samawati wal ard. Pag nabanggit yung isa, nababanggit yung isa. At magtataka ka, yung syukur. Madalas kapag nababanggit siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad dito, ang laging kasunod niya ay kufr. Katulad ng pinakasiguro popular na ayat pagdating sa syukur. Wala in syakartum la azidannakum. Counterpart. Wala in kafartum inna adabi la syadid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung magpapasalamat lamang kayo, la azidannakum. Nandun na naman yung lamat mo. Tiyak na tiyak, dadagdagan namin kayo. Wala in kafartum. At kung magkukufur kayo, susuway kayo, inna adabi la syadid. Sabi ni Allah, katotohanan, yung aking parusa ay masidhi. Masidhi. So, kung ang isang Muslim magtatanong, paano tayo magpapasalamat kay Allah? Well, sa Quran, ang syukur, ang pagpapasalamat, ang kabaligtaran niya ay pagsuway. So, kung magtatanong tayo, paano tayo magpapasalamat, baligtaran niya pagsuway? Ang pagsunod. So,
we can express our gratitude kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede tayong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala by the way of pagsunod sa Kanya. Katulad kung paano in-express ni Allah dito, na in-open niya yung verse patungkol sa kalilan matashkuro, napaka-kaunti niyo magpasalamat. And binaybay niya kung paano sumaway si Iblis at pinangako ni Iblis sa Kanya na maraming makikita mo, ya Allah, marami sa kanila ang hindi nagpapasalamat sa iyo. So there's a connection between syukur at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Now, outro. Sa outro tayo. What's the connection? Dito sa lecture na to, anong gagawin ko dyan sa araw-araw? Especially ngayon, this Ramadan. Before Ramadan, umihilig tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, mabalik na Ramadan. Ya Allah, paabutin mo kami sa Ramadan. At alhamdulillah, nandito na tayo sa Ramadan. Tinugan ba hindi? Tinugan tayo. Alhamdulillah. So, marapat lang sa atin na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit natin na yung pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, we can express our gratitude by pagsunod sa Kanya. So, hopefully, magampanan natin yung pagpapasalamat kay Allah. And lulubusin ko na kasi isa lang schedule natin sa Ramadan eh. Pagtapos ng Ramadan, may time pa? Sa isang surah sa Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at surah alam na alam natin ito lahat, wala siguro din nakakaalam. Idha jaa nasrullahi wal fath. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yung verse na ito tumutukoy ito sa pagdating ng tagumpay sa mga Muslim. Napuksan yung Makkah. Nakuha na nila ulit yung Makkah mula sa mushrik, mula sa kufur. Madalas sa mga Kristiyano, pagtapos ng mabigat na pagsamba, religiously, pagtapos nila gumawa ng pagsamba, makikita mo sila, naglalaylo sila. Pahinga muna ako, ang laki ng pagsamba ginawa. Pero Islamically, sa atin, pagtapos natin gumawa ng pagsamba, Fathu Makkah eh. Malaking journey yung ginugo nila until ma-reach yung paggawa ulit ng Makkah. Pero anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Magpugay ka, magtasbih ka, dakilaan mo yung Panginoon mo. So, sa ating mga Muslim, pagtapos ng tagumpay, katulad ng pagdating natin ng Ramadan at pagtatapos natin ng Ramadan, hindi uso sa atin yung laylo. Bagkus ang dapat natin gawin, isa buhay yung natutunan sa Ramadan, is i-expand natin yung iman na nakuha natin sa Ramadan hanggang ma-reach ulit natin yung next na Ramadan. So yung idea ng paglalaylo after ng Ramadan, katulad ng mga hindi Muslim, hindi siya marapat sa atin. Bagkus, anong kailangan natin gawin? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So inshallah, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mapagpasalamat. At having said that, gusto ko i-take yung chance na to. Isa sa way para kapagpasalamat kay Allah, ayon na rin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Sabi ng Rasulullah, kung sino man hindi nagpapasalamat sa mga tao, hindi siya nagpapasalamat kay Allah. So gusto ko i-take yung chance na to para makapagpasalamat. Unang-una, first and foremost, dun sa tinalaga ng awqaf para mag-i-designate dito sa center nito. Yung pagpapakilala niya sa sarili niya kasi lagi. Sa ating amir, Sister Mix, alhamdulillah, jazakumullah khair sa mga idea, sa sabar, sa pagtatarbiya sa atin. Nakikita ko, especially sa core group natin, na nag-i-improve talaga tayo. In every aspect, nakikita ko. Sa ugali, sa ilm, sa bookish knowledge, lahat nag-i-improve. At inshallah, maipasa natin yun dun sa mga students natin, inshallah. At pangalawa, dun sa mga optics na, sa core group. Diyan naman tanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Waalaikumsalam. Diyan naman tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga efforts natin. So,